Hey everyone, once again, welcome to our pre-recorded discussion. So I want you to listen carefully and take down notes on some of the important ideas as I will include this in your semi-final examination. So the topic that we are going to discuss is all about when technology and humanity cross. So in this lesson, we are going to discuss the relationship of human and technology. Ano kaya, no, ang mga potentials, epekto, at mga bagay-bagay na mangyayari kapag nagsama ang tao at ang teknolohiya. And in this lesson, isa-isahin din natin ang mga advantages and disadvantages ng paggamit ng teknolohiya. And aalamin din natin ang limitasyon, no, ng teknolohiya sa buhay ng tao. Ganun din tayo, no? Ano ang limitasyon natin o kailan dapat tayo huminto sa pag-develop ng mga technologies. So ang mga kalamang ito, no, at ang mga tanong na ito ang siyang iisa-isahin nating sagutin in this pre-recorded session. But before that, let us define first the important keys, no, or the important key terms, no, used in this lesson. First, we have technology. So ang teknolohiya ay nagmula sa salitang Griego na techni at logos. Ang techni ay nangangahulugang kasanayan o sining. So ito yung kakayahan o skills na ginagamit natin para lumikha o mag-innovate ng mga bagay-bagay. When we say logos naman, ito ay nangangahulugang pag-aaral o pangangatwiran. So dito pumapasok naman yung pagsusuri, researches at mga kaalaman. Kapag pinagsama natin itong dalawang ito, ayon sa Merriam-Webster, ang teknolohiya ay ang practical application of knowledge, especially in a particular area. So, ibig sabihin, ito ang paggamit ng kaalaman natin no, na makagawa ng mga bagay-bagay na makatutulong o makapagpapadali sa ating mga gawain. Okay? So, now let's proceed to humanity. When we say humanity naman, ito ang tawag sa buong lahi ng tao at mga katangian no, na nagpapakita o nagpapakilala sa atin bilang tao. Tulad ng, di ba, tayo mga tao, marunong tayo magmahal, no, magmalasakit, at nakikilala din tayo sa pagiging malikhain. Sa katunayan, no, nakikilala tayo sa lahat ng mga nilalang sa mundo bilang mayroong pinakamataas na may kakayahang mag-isip. Ang humanity ay galing sa Latin word na humanistas na tumutukoy sa pagiging makatao natin. So, ibig sabihin, may connection tayo no, sa isa't isa, may mga moral responsibilities tayo na alagahan ang ating kapwa. Dahil di ba tayong mga tao, hindi lang tayo nabubuhay no, para sa sarili natin. Dahil may puso tayo na handang magmalasakit, magmahal, at umintindi ng ibang tao. So next, what is the importance of technology to humanity? Okay, so technology has a profound on every aspect of our lives. Sabi ko nga palagi, di ba? Technology is the backbone of the modern life that we are enjoying today. For instance, no, in the field of education, malayong-malayo na tayo sa traditional way of teaching. Like, di ba dati, nalilimitahan tayo sa pagkuha ng mga kaalaman sa mga guro at mga books lang. Today, we have audio-visual technologies na that is more effective in understanding concepts. Diba? Today, using technology, we can gain knowledge in our convenient time, just like what we are doing now. Not only in education, but technologies have great impacts din no, sa mga fields like sa medicines, transportation, sa pagpapalago ng ekonomiya, sa communications, and even in politics. So we cannot deny no, these positive impacts ng technology sa buhay natin na nagpapakita ng kahalagahan ng teknolohiya sa humanity. Okay, so now let's proceed to the advantages of technologies. Sa panahon ngayon, sobrang game changer na no, ng technologies sa buhay natin. Parang lahat ng aspeto ng daily life natin, from simple tasks hanggang sa mga big adventures ay mayroon ng touch no, ng technologies. Kinagamitan na natin ng technologies. Kaya nga kung iisipin natin ang daming benefits no, na dala ng technologies na nagpapadali, nagpapaganda
at nagpapabilis ng mga bagay no, na ginagawa natin. Gaya halimbawa ng mga sumusunod. Paulit-ulit kong sinasabi, no, dahil sa technology, sobrang dali na ng mga bagay-bagay. Yung dati nating kailangan gawin ng ilang oras, ngayon isang click lang natin sa technologies ay nagagawa na natin. 'Di ba today, less hassle na no, ang mga maraming activities or gawain. Mas mabilis na din no, ang mga pagbiyahe from tricycle to high speed trains to airplanes. Pwede na tayong makapunta anywhere we want no, nang hindi natin kailangan maghintay ng matagal. And today, kaya na din natin makipag-communicate in real time kahit saan pa tayo sa mundo. Kasi may mga social medias na tayo, 'di ba? Mga video calls at mga messaging apps na ginagamit for instant connections. And technology din ay nagbibigay sa atin ng magandang buhay or high standard of living na napag-usapan natin last time we met. 'Di ba? Because of technologies, mas nagiging maginhawa na ang buhay natin. Mas mabilis na ang mga serbisyo sa atin at nagkakaroon tayo ng mas maraming entertainment options. Nagiging mas advanced at smarter din tayo because of technology dahil nakatutuklas tayo ng mga bagong kaalaman. Nakakapag-research at mas nabibigyan natin ng solusyon ang mga problema na kinakaharap ng ating society because of technology. And also, yung mga dating imposible na naiisip natin, nagagawa na natin ngayon because of technology. From space exploration hanggang sa mga AI technology. 'Di ba ngayon mayroon na ding mga artificial life form, no? Na kung saan ang mga scientists ay gumagawa na ng buhay using synthetic DNA. 'Di ba dati parang ang lahat no ng mga ito ay kathang isip lang. Pero ngayon, no, nagagawa na ng tao. 'Di ba? Malay natin soon magkaroon na din ng human teleportation, 'di ba? Hindi natin alam kasi science and technology help us realizing the impossible. And lastly, dahil sa technology, sobrang convenient na ng buhay natin. Like, today, pwede ka nang mag-order ng food, mag-book ng rides, at manood ng movies kahit nasa bahay ka lang. Less stress, more chill, di ba? So these are the advantages of using technologies. While the following are the disadvantages naman ng technologies. First, misuse of technology. So alam naman natin na hindi lahat ng tao ay ginagamit ang technology ng tama, di ba? May mga tao na inaabuso to para sa mga maling bagay tulad ng hacking o cyberbullying. Kaya minsan, imbis na nakatutulong ang technology, nakasasama pa. Engagement in illegal activities. Today, dahil sa technology, marami ngayon ang nakagagawa na ng mga illegal activities tulad halimbawa ng online scamming, identity theft, hacking, and etc. Negative impact on children, madalas ngayon ang mga bata ay sobrang exposed na no, pagdating sa technologies. Bukod sa maaaring maapektuhan yung mga physical health or social skills nila, nagiging dahilan pa ito para mabiktima sila ng mga online predators na inaabuso sila sexually. Ginagamit din ang technology para mag-organize ng masamang plano tulad halimbawa ng cyber attacks at terrorism. Kaya imbes na kapayapaan ang naidudulot ng technology, ay nagagamit pa ito para magkalat ng takot. And also, one of the disadvantages ng technology is health risk from nuclear technology. Alam naman natin kung gaano ka-powerful yung mga nuclear technology. Kapag ang mga ito ay hindi na-handle no, ng maayos, pwede itong magdulot ng mga radiation na sobrang harmful no, para sa kalusugan nating mga tao. Technology also has environmental impact like nagiging dahilan ang technology para mag-produce ng mga waste, di ba? Tulad ng mga e-waste, mga emissions, and also pollution mula sa mga factories at vehicles na nakasisira no, ng kalikasan. And lastly, dahil sa sobrang gusto natin ng development no, sa technologies, maraming natural no, na lugar ang nasisira. Ang mga dating magagandang tanawin, napapalitan na ngayon ng mga buildings, factories, at highways. So, ilan lamang ito no, sa mga disadvantages ng paggamit naman ng technologies. So, ngayon, dumako naman tayo sa mga limitations ng technology. So, ayon kay Bots,
Madaming benefits ang technology, 'no, sa humanity, pero meron ding mga limitations na nagiging hadlang, sa paggamit ng mga technology. So, ito yung mga sumusunod. First, in the law of physics, software, quantum effects, and thermodynamics are big factors, 'no, in the law of physics. So, software is very flexible, 'no? Kaya natin siyang i-enhance, sa time, 'no, or anytime that we want. Pero kahit gaano pa siya maging ka-powerful, eh, hindi pa rin siya nakatatakas 'no, sa mga law of physics. Technically, when it comes to data storages, mayroong mga limitations yung mga 'yan 'no. There is no storage, devices in the world na walang limit dahil nalilimit ito 'no, ng mga quantum effects 'no. Ang paggamit ng, technologies ay nalilimit din because of thermodynamic effects, especially 'no, kapag sila ay na overused, eh, puwede silang mag-overheat, 'di ba? Dahilan para hindi sila mag-function ng maayos. So again, there are areas in technology that limit the use of technology. So second, the law of software and algorithms. Technology is becoming limited because of software and algorithm limitations. So there are times na dahil sa complexity, no, ng isang software, we are not able to use it because we just don't know how to use it. Nalilimitahan ang tao sa paggamit ng technology kung hindi niya alam, no, kung paano gamitin ang isang specific software, especially 'no, kung mayroon ngang complexity 'no, sa paggamit nito. And not all of the software are free 'no, alam natin 'yon. Hindi, libre na mabuo ang isang technology and also hindi lahat ng software ay libreng gamitin. So these, factors limit us in using technologies. In algorithm limitations, algorithms pala are component of software which are simple sets of steps-by-step instruction o rules 'no, para mag-solve ng isang problema o matapos ang isang task. Parang isang recipe lang 'no, ng pagkain. 'Di ba ang isang recipe sinasabi sa atin yung mga steps 'no, para mabuo o maluto ang isang putahe. So gano'n din ang algorithm 'no, sinasabi niya sa atin o sinasabi niya sa isang hardware ang mga simple sets of, step-by-step, instructions o rules 'no, para magawa ang isang task. Ngayon kung maapektuhan ng, malfunctions o malware such as viruses itong mga algorithms na ito, eh, maaaring magkaroon ng data decompressions, information loss, trial and error na nagiging dahilan 'no, para hindi magawa ng isang technology ang kanyang task. So there are times that because of the law of software and algorithms, nalilimit 'no, yung use ng isang technology. So next is the difficulty of distribution. So isa sa mga main, limitations ng technology ay tungkol sa distributed systems. Sa madaling salita 'no, distributed systems, ito yung mga setup 'no, na mayroong iba't ibang hardware na nagtutulungan to work as one system. Parang isang set lang 'no, ng isang computer or system unit, 'di ba? Ang, system unit ay binubuo ng iba't ibang mga parts such as microprocessor, storages, graphic cards, RAM or memory. Ngayon kung isa sa mga parts 'no, ng system unit na yon ang pumalya, eh, nagkakaroon ng problema in processing and distributing the data which affect 'no, the whole performance of a computer. While ayon naman kay, Peter Diaz 'no, may mga misconception tayo about, technology especially in, distributed computing or the data distribution na kailangan nating itama 'no. Such as yung paniniwalang the network is reliable, 'di ba? Not all the time ang technology will give us strong connectivity to a network. So there are, circumstances na naaapektuhan yung mga hardware natin 'no, nagkakaroon ng, malfunctions and sometimes because of the weathers and, other, circumstances, eh, bumabagal 'no, yung data transmission, nawawala ang
network. So, hindi totoo na ang network is reliable. Or hindi tayo pwedeng mag-rely palagi sa network. Next, latency is 0 o paniniwalang walang delay when it comes sa data transmission. So, this is not true as we may experience technical issues in technologies we use. With that, no, maaari magkaroon ng delay sa mga data transmission. Next, bandwidth is infinite o unli, no? Hindi nawawala o nauubos ang bandwidth or data. So we all know that data is not unlimited. We may subscribe to unli bandwidth pero still no meron pa rin silang expiration. So again, bandwidth is not infinite. Okay? Next, the network is secure, no, especially when there is no installed utility programs or anti-malware in our technologies. Maaari tayong maka-experience ng harm sa mga viruses or malwares. So next, topology doesn't change and it's not true. No, mayroon tayong iba't ibang topologies and the three mains are LAN, MAN, and WAN. I don't know if you are familiar with this, but these topologies explain the data distribution on the different locations. So first, we have LAN or local area network. So the data distribution or sharing in this topology happen lang in small specific locations such as residential and establishment. While MAN naman stands for Metropolitan Area Network. So this is larger naman compare kay LAN. And the data distribution and sharing in this topology naman happened regionally. No, ang distribution and sharing in this topology ay maaaring mangyari sa loob ng municipality towns, provinces, cities, and regions. Example, no, here in the Philippines, if there are servers in Luzon, Visayas, and Mindanao that shares and distribute data into each other, then that is classified as Metropolitan Area Network Topology or MAN. Now, if nangyayari naman ang distribution or sharing globally or country to country, no, then that topology naman is WAN or Worldwide Area Network. Kaya kapag tayo ay nangingibang bansa, aasahan natin no, na magkakaroon ng limitations when it comes to our network, especially no sa accessing no ng data as our topology may change unless we will subscribe no to their country's network o di kaya sa Rome. Okay, next, there is one administrator which is NAT. No, technology is very broad and complex. No, and in order for them to run smoothly, kailangan natin ng iba't ibang technicians no who are good no into a specific fields such as in programming, engineering, repairing, and etc. Okay, number 7, transport cost is 0 and definitely not as we may have to subscribe to a network first to avail a specific hardware para tayo makapag-transfer ng data. And lastly, network is homogeneous o pare-pareho. And technically, no, as different technologies have different configurations and compatibility. Parang router lang ng PLDT, kapag yan sinaksakan natin ng converged na line, hindi siya gagana because they are not compatible. Okay, so these are the 8 most perpetuated misconceptions of human no, about data distribution. Okay, next, the problems of design. Web-centric systems require numerous lines of custom codes, middleware, and operating system code. Okay, so ang mga web-based systems no, na naa-access natin through internet ay hindi lang biglang lumilitaw yung mga yan sa internet. Para mabuo sila, kailangan ng mga layer of codes. No? So we design codes or software para mag-function o makagawa ng isang task ang isang hardware. Now, kapag masyadong komplikado yung mga layer of codes no, na ginagawa natin to design a system, nagkakaroon ng problema or errors.
Parang isang programmer o web developer, kapag masyadong makapal o komplikado yung mga ini-encode niyang codes to design a software or web, maaari siyang maka-experience, no, ng mga errors. Kaya nga, sabi nitong si William Ockham, wag nang dagdagan daw, no, yung mga bagay kung kaya namang gawin ng simple. Parang sinasabi niya na less is more, 'di ba? While si Isaac Newton naman ginamit niya itong prinsipyo nitong si Occam in physics field naman para maging simple, no, at hindi komplikado yung mga ideas niya. Para mas maintindihan ninyo parang photo editing lang, 'di ba? Bakit ka pa magpo-Photoshop 'no, na napakakomplikadong gawin kung puwede namang gawin 'yan ng mas madali 'no, yoong pag-e-edit sa Canva, 'no? So, parang gano'n yung idea. Ayon naman kay, Albert Einstein, gawing mas simple 'no, yoong pagde-design daw ng technologies. Pero 'no, 'wag naman daw yoong sobrang simple na hindi na tama. Okay, so ito yung mga ideas nila 'no, when it comes sa, pagde-design ng technology. And once again, nagkakaroon ng, problems in designing a technology kapag komplikado 'no, yoong custom of codes na ginagamit natin in designing. So next, the problem of functionality. Brooks writes to consider the requirements, functionality, and non-functionality of a machine. So sinasabi ni Brooks dito na sa pag-design daw ng mga complex machines tulad ng mga multi-engine aircrafts, no, cellphone o autonomous robot, napakaraming kailangan daw no, na i-consider. Hindi lang dapat sila gumagana, no? Kailangan din silang maging user-friendly, 'no? Kayang mag-survive sa mga challenging conditions at, dapat adaptable din sila o kayang, mag-adjust 'no, sa anumang changes. Now, sa dami ng demand at requirements na gusto nating magawa 'no, ng mga machines or, technologies na ito, ay nagiging komplikado na din silang gawin o i-design. So, those demands of functions 'no, ay nagiging dahilan din para malimitahan ang technology. Okay, next, the importance of organization. And Botch states that no single person can fully understand complex software systems. So ayon kay Botch, no, sa sobrang complex na ng mga system ngayon, parang imposible na no, na magets lang ng iisang tao no, yung buong design or function. So dahil dito, kailangan na ng maraming developers na nagtutulungan bilang isang team. This collaborative effort is very important upang mapanatiling buo at consistent ang system o technology na ginagawa nila. Okay, so next, the impact of economics. And Barry Boehm asserts that technological advancement incurs cost and presents an equation for predicting project performance. So ayon kay Barry Boehm, no, ang pag-develop daw ng technology ay may kasamang gastos, no, at mayroong equation para i-predict no kung gaano ka-successful ang isang project o technology. And this equation is performance is equals to complexity, process, team, and tool. So, ang ibig sabihin dito ni Boehm, kapag masyadong complicated daw ang system ng technology, pwedeng magkaroon ng issue. Lalo na kapag pangit yung process ng pagkakagawa. Pero, puwede ring maganda kung maayos naman 'no, yoong proseso and dagdag pa niya malaki rin ang impact ng skills ng team 'no, at quality ng tools na ginagamit sa success ng technology. So, para maging maganda ang output or performance ng technology, dapat sakto daw yoong balance ng process, teamwork, at quality ng ginagamit na tools. So next, the influence of politics and the investment in software development is the key to success. The political organization can influence its progress and its limitations.
So ayon kay Butch 'no, malaking factor ang politics 'no, pagdating sa success ng software development. Kung may sapat 'no, na investments at positive ang support ng mga nasa posisyon, mabilis ang progress at mas malaking potential 'no, na makagawa ng mga great things na tinatawag natin or great technologies. Ngayon kung negative o lack of support ang mga nasa government, puwedeng ma-delay o ma-limit ang mga puwedeng gawing technology. So, malaking tulong talaga kung nasa good side 'no, ang mga politicians para magpatuloy 'no, yung mga technological development. Dahil kung hindi, dahilan ito 'no, para hindi mabuo ang isang teknolohiya. So again, ang mga nabanggit natin ang dahilan kung bakit hindi nabubuo o umuunlad ang teknolohiya. Okay, so now let's proceed naman sa mga policies and technological advancement. No, so tungkol naman ito sa mga batas at regulasyon na nagpapabuti o kumokontrol sa teknolohiya. So para itong guide, no, para masigurong safe, ethical at maayos ang paggamit ng mga bagong technologies. So dahil dito nagiging balanse ang innovations no, at mga protection para sa society. Sa United States of America 'no, sa 2012 na article tungkol sa US industrial competitiveness, so sinasabi dito na ang gobyerno daw ng US ay tumulong sa advancement ng technology sa kanilang bansa sa loob ng 30 years. Pero hindi ito sa pamamagitan daw 'no, ng mga direct funding kundi sa mga indirect ways tulad halimbawa ng mga tax, policies 'no, pagprotekta ng intellectual properties. Okay, so ang advancement ng technology sa US ay nagpalago din 'no, ng kanilang ekonomiya dahil naging dahilan ito para, makagawa sila ng mga bagong produkto, ng mga serbisyo, trabaho and, through 'no, their technological advancement ay mas tumaas yung kalidad ng kanilang mga, produkto. Gano'n din yung, rate ng productivity nila. Bukod dito ang technology ay, may malaking epekto rin sa kanilang international trading, which was a big factor para umangat 'no, ang kanilang GNP. Okay, while sa countries naman like Canada, USA, North and South America to Europe and Asia Pacific 'no, ay, nagtatag naman sila ng, samahan which is the OECD or Organization for Economic Cooperations and Development. So isa itong grupo, ng, mga bansa na nagsimula noong 1960 and today they are 35 countries na. And the main objectives nila ay magkaroon ng mga scientific and technological development sa kanilang mga bansa para ma-improve 'no, ang kanilang mga ekonomiya. Layunin din nila na maging impactful ang ICT 'no, or Information and Communication Technologies sa kanilang mga bansa para magkaroon 'no, ng mataas na rate ng innovations and technological skills which are beneficial 'no, for their industries. Sa Pilipinas, so the Philippines is addressing a crisis in its technology market influenced by adverse economic conditions and developing countries. So sa Pilipinas, may malaking hamon sa bansa natin when it comes no, to our technological industry. Especially, no, nasa transition o kasama pa tayo sa mga developing countries. So hindi pa tayo fully equipped when it comes sa technologies. Dahilan para hindi natin maramdaman yung intensive economic growth. Kaya ang priority 'no, ng ating government is reforming the 23 industries na naka-focus sa transportation, manufacturing, media, telecommunication, agriculture, and et cetera, which have big impacts 'no, in attaining economic growth. And part of our strategy to enhance our technological innovation is implementing synchronized industrial strategy o nakikipag-partnership tayo no, sa ibang mga bansa like Japan and South Korea sa pag-expand no, ng manpower, infrastructures, innovation, nakapagkipakinabang sa atin at sa kanila. So next, ethical dilemmas. The text discusses the need for ethical standards and legal provisions in the application and distribution of technology. So, lahat naman no, ng ginagawa natin ay maaaring makakompromise
ng value o prinsipyo na maaaring makalabag, no, sa ethics o sa kung ano yung tama. Minsan, no, sa kagustuhan natin ng mga advancement in science and technology, nalalabag natin yung ilang mga karapatan, especially yung rights ng tao at iba pang mga creators na makapamuhay, no, ng normal. Sa sobrang bilis ng technological advancement ngayon, lahat ng aspeto ng buhay natin ay naaapektuhan na. Positively o maaari ring maging dahilan, no, ng mga privacy concerns o ikapahamak natin. Kaya kailangan ng malinaw na ethical standards o rules sa paggamit ng technology. Bakit? Kasi may mga issues na lumalabas na hindi simpleng tama o mali lang, pero may malaking impact sila, no, pagdating sa privacy, fairness, at sa kung paano tayo mamuhay or namumuhay bilang tao. At mahalaga ang mga global ethical policies or worldwide agreement technology para hindi naaabuso ang privacy at buhay, no, ng tao, maging mga hayop at anumang mga bagay sa kalikasan. For example, kung wala tayong mga global ethical rules or policies, maaaring maapektuhan, no, ang privacy natin ng mga real-time surveillance na kung saan may mga kakayahan ang mga technologies na ito na subaybayan halos lahat, no, ng ginagawa natin. Okay, so let's start sa mga ethical dilemmas in a real-time satellite surveillance video. If Google Earth provided real-time images instead of outdated snapshots, it could revolutionize how we monitor the planet. So Google Earth is a useful tool today para sa pag-track, no, ng mga natural disasters, humanitarian efforts, at sa pagbabantay ng mga specific areas. Today, no, yan yung mga gamit o purpose ng mga satellite surveillance na ito. While noong nakaraang taon, companies like Planet Labs and Skylab Imaging na ngayon ay pagmamay-ari na ng Google ay nag-launch, no, ng maraming satellites for the purpose of or for the purposes of real-time recording. But with these technologies, maaaring makapekto ito, no, sa privacy ng tao at ng maraming mga bansa. Without using this ethically, no, maaaring maging dahilan ito for hacking, spying, at iba pang mga privacy violations. Next is the ethical dilemmas in astronaut bioethics. So today we are very interested sa colonization of Mars. I know you are very familiar with this, and there are organizations whose goal ay gawing habitable, no, ang Mars for human and other living creatures. Gaya halimbawa ng SpaceX nitong si Elon Musk na mayroong vision na makapagpatayo ng mga human settlements and gawing self-sustaining city ang Mars, no, na hindi na umaasa sa mga resources galing sa Earth. Kaya lang, no, may mga ethical concerns na lumilitaw with this kind of activity, such as ini-expose natin ang tao sa radiation na alam naman natin na hindi maganda, no, sa health ng tao. And with this kind of activity, no, ay ina-isolate natin sila at nilimit natin ang mga resources. So these are the ethical dilemmas naman in this kind of human activity. Okay, so next, wearable technology. Ang wearable technology are the devices, no, na pwedeng isuot ng tao sa kanilang katawan, tulad halimbawa ng fitness trackers or blood sugar monitoring lenses. So ang mga technologies na ito, no, ay nakatutulong sa especially, no, sa pagsusubaybay sa kalusugan ng tao. Tulad halimbawa ng pag-monitor ng heart rate, no, daily steps o pag-check, no, ng blood sugar level. So malaking tulong ang mga ito para sa health awareness at preventive care dahil agad nating nalalaman kung mayroon bang mga kailangan aksyonan, no, pagdating sa ating kalusugan. Pero dahil nagko-collect ito ng mga sensitive personal data, mayroong kasamang risk, no, ang paggamit ng wearable technologies. Especially, no, naka-store ang mga information sa mga cloud storages which is very vulnerable, no, sa hacking or unauthorized access. Okay, next, ethical dilemmas in state-sponsored activism and software. Nagkakaroon ng mga ethical concerns sa mga software kung ginagawa ito, no, with bad purposes such as for instance hacking or cyber
attacks. When we say soft war, it refers to non-violent tactics like cyber warfare and hacktivism used by insurgent and states to achieve political goals. Halimbawa, ninanakaw ng isang bansa yung mga intellectual properties ng military ng isa pang bansa, then that is called hacktivism or soft war. So these are the ethical dilemmas naman in this example. Okay, next, ethical dilemmas in enhancing pathogens. So, enhanced pathogens o gain of function research ay tungkol naman sa pag-aaral o pag-enhance sa mga viruses at bacteria. Like, binabago nila yung mga gene formation ng mga bacteria and viruses na ito para i-infect sa iba pang living creators. Ginagawa nila ito para mapag-aralang mabuti ang isang sakit at kung paano nila ito maku-cure. Kaya lang may mga risk sa ganitong klase ng activity dahil maaaring magkamali 'pag lumabas sa laboratory, maaaring kumalat yung mga diseases at mag-cause ng pandemic. Bukod doon, maaari din gawin itong bioweapons ng mga bansa. So, nakakatakot. Kaya ang White House noong 2014 sinuspende itong mga ganitong activity dahil nga mayroong risk, mayroong masamang pwedeng maidulot sa tao. Okay, so now let's proceed sa ethical dilemmas naman in non-lethal weapons. Kapag sinabi nating non-lethal weapons, ito yung mga armas na idinisenyo upang hindi magdulot ng kamatayan. Pero ginagamit lang sila for crowd control, military operations, or law enforcement. So ang mga ganitong technology ay maaaring magdulot pa din ng matinding sakit pagdating sa kalusugan o di kaya ay makapinsala sa environment. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay mga laser missile, sonic weapons, electrical weapons, at pain range, na bagamat hindi nakamamatay, maaari pa ding magdulot ng malubhang pinsala at makaapekto sa kalusugan ng tao. Okay, so next, ethical dilemmas naman in using robot swarms. When we say robot swarms naman, ito ay grupo ng mga maliliit na robots na nagtutulungan at nagko-cooperate para magawa ang isang specific task na hindi na kailangan kontrolin ng tao. Nakaprogram na sila para gawin ang iba't ibang task such as for instance, the kilobots na binuo ng researchers from Harvard na mayroong kakayahang makipag-communicate sa isa't isa at magsagawa ng mga task tulad halimbawa ng environmental cleanup o disaster response nang walang tulong mula sa tao. Ngayon, ang danger lang dito since they are programmable, maaari silang maging dahilan para sa mga surveillance or spying which can affect the privacy ng isang tao at kung may mga accidents caused by these robots, ang tanong, sino yung mananagot? So those are the ethical concerns naman in using these robot swarms. So next, ethical dilemmas naman in artificial life forms. So when we say artificial life form, ito ay uri ng pagbuo ng buhay na hindi likha ng kalikasan kundi gamit yung mga synthetic DNA o yung mga artificial na gene. O, di ba nakakatakot na? With this activity, playing God na ang tao dahil nakabubuo na sila, di ba, ng buhay. Using synthetic DNA, nakagagawa sila ng buhay na hindi kailangan mabuo naturally. For example, today, hindi na nila kailangan ng human womb, para mabuo ang bata. Because using technology, pwede nang mabuo ang human sa loob ng isang machine. Hindi lang mga tao, ang kayang buuin ng mga ganitong technology, but also different creators. Even though may good effects ito, scientists can use this technology para mag-improve ang mga medicals, hindi natin maaalis na maaari pa rin itong maging reason ng mga biological concerns. Like halimbawa, kulang-kulang yung parts, mayroong deformation sa body ng isang creature and a lot more biological problems. Isa pa, maaaring gamitin itong ganitong klase ng technology para makagawa ng mga biological weapons such as pagkakalat ng sakit o di kaya viruses. So these are the ethical dilemmas naman in designing artificial life form. And the last ethical dilemmas that we are going to discuss is all about brain-to-brain interfaces technology. Brain-to-brain interfaces or BBI enables direct communications between brains without speech. This is demonstrated by
University of Washington researchers who facilitated one-way command transmission over distances. So imagine that, 'di ba? There is a technology na, no, na kapag sinuot ng dalawang tao, nagko-connect yung kanilang brains. So this allow them to communicate without talking, no, na hindi kailangan nagsasalita. Pero limited lang, no, yung command and communication using this technology. Like halimbawa, sending lang ng mga simple actions. Like for instance, no, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, kapag naka-connect sa ating dalawa itong BBI technology na ito, and kapag nag-command ako sa isip ko na galawin mo yung daliri mo, yun yung gagawin mo, no? Gagalawin mo yung daliri mo. So, simple actions lang, no, na gano'n yung pwedeng gawin using this technology or communication using this technology. But continuous pa rin, no, na dine-develop itong technology na ito para mapakinabangan in the medical field, especially, no, sa mga paralyzed person, and also mapakinabangan din in the future as future type of communication. Pero kung iisipin natin, mayroon ding danger itong ganitong klase ng technology kasi what if, 'di ba, nag-failed ito? Like, magiging dahilan ito para mawala yung memories ng isang tao in the long run, 'di ba? Sino yung mananagot do'n? And also, maaari din itong maging dahilan ng hacktivism, 'di ba? So these are the ethical dilemmas naman, no, in this kind of technologies. So I think this is the end of this session. Just to conclude our session, no, always remember that kapag nagsama ang tao at technology, malaking potential, no, ang nabubuksan especially para sa pagpapadali, no, at pagpapaganda ng buhay ng tao. Pero kailangan din natin mag-ingat kasi may mga epekto, no, ang paggamit ng technology. Halimbawa sa privacy at sa ethics ng tao. Let us use technology ng may respeto sa karapatan ng bawat isa at siguraduhin hindi ito nakakasira sa buhay ng tao at nakasasama ng kinabukasan nila. That ends our session. Mag-review ng mabuti and good luck sa inyong examination.